Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli, samahan ninyo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Atin pong pag-aaralan ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Judges, chapter 5, verses 19 to 23 na may pamagat na The Battle Described and a Curse on an Unhelpful City. Bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong gabay sa pag-aaral namin ng iyong salita ngayong umaga. Bigyan mo po kami ng malinaw na kaisipan at puso mapagpasalamat sa mga mensahe na aming pag-aaralan upang sa gayon ay maging mabuti kaming tagasunod at makabahagi sa pagpapalaganap pa ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Atin pong basahin ang Judges chapter 5 verses 19 to 23. Hango sa magandang balita, Biblia. Sa verse 19, ang mga hari dumating doon sa labanan, silang mga hari ng lupang Kanaan, sa mga batis ng Megiddo doon sa Taanak. Ngunit wala silang nasamsam na pila. Verse 20, pati mga bituin ay nakipaglaban. Nilabanan si Sisera buhat sa kalangitan. 21, at sa kanilang pagtawid sa ilog ng Kison, tinangay sila ng agos, nilamon ng mga alon. Gayunman, kaluluwa ko tumatagkat magpatuloy. Sa 22, sa bilis ng takbo, ang yabag ay walang humpay. Kabayong matutulin, sila ang nakasakay. 23, sumpain ang meros, sabi ng anghel ni Yahweh. Sumpain ng labis ang naninirahan doon, sapagkat hindi sila humarap at tumulong sa labanan nang digmain ni Yahweh ang mga kalaban. Salamat sa salita ng Diyos. Ang verses na ito ay bahagi pa rin ng awit ni Deborah at Barak sa pananakop ng hari ng Kananeo na si Jabin sa pamumuno ni Sisera, ang punong kawal. Dito ay wala silang nasamsam na kahit anuman na kagaya ng kanilang inaasahan. Dahil sa madalas na pakipaglaban at panalo, sila ay may nasasamsam o nakukuha ng mga kayamanan. Dahil sa labanan na ito ay nagkaroon ng supernatural intervention o himala na gawa ni Yahweh, at hindi dahil sa lakas na ipinamalas ng mga tao o kawal na Israelita sa kanilang pakikipaglaban. Ang kilos ng makapangyarihang Diyos ang siyang nagpakilos sa mga natural na bagay. Nauutusan niya ang mga malalaking alon, malakas na agos na nagpaanod sa kanila sa batis at liwanag ng bituin na nagbigay sa mga kalaban ng kalituhan sa kanilang paglalakbay. Ito ang kapangyarihan ni Yahweh na kumilos. Sa paningin ng tao, ito ay imposible, ngunit kay Yahweh walang imposible. Nabanggit sa naunang chapter 4 na nasabi na sa pamamagitan ni Deborah, propesita at hukom na lingkod ng Diyos, ay nagsabi na si Yahweh ang magpapanalo ng laban na ito at malulupig ni Barak ang pinunong kawal ng Israel na itinalaga laban kay Sisera. Ito ay makikita sa Judges o Hukom chapter 4 verse 7. Tunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at sa mga sumusunod sa kanya. Sa verse 23, ipinahayag ang pagsumpa ng anghel ni Yahweh sa Meros dahil sa hindi pagtugon sa utos ng Diyos at pagsama sa pakikipaglaban para sa bayan ng Israel. Ito ay gampanin nila sa bayan na dapat nilang ipagtanggol, ngunit
sila ay hindi nakibahagi sa utos ni Yahweh. Ito ay paalala sa atin na ang paglabag sa utos ng Diyos ay may consequences na kakaharapin. Hindi nalulugod ng Diyos sa mga hindi nagpapasakop sa Kanya. Ano po ang ating natutunan dito sa mensaheng ito? Una, ang Diyos na nangako ay faithful, tapat sa gitna man ng dami ng kawal na pinamunuan ni si Sarah. Ang Diyos ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng paggawa ng supernatural na bagay upang magapi ang mga Kananeo. Walang makahihigit sa himala ng Diyos. Si Yahweh pa din ang magtatagumpay sa laban. Gayon din sa mga kinakaharap natin na problema o challenges, si Lord pa rin ang higit na makakatulong sa atin. Kaya manatili tayo sa Kanyang presensya, anuman ang ating pinagdadaanan. Pangalawang aral na natutunan natin dito, lagi tayong sumunod sa utos ng Diyos. Mahirap man ito sa atin, pero kung para sa Diyos, ang gawain niya ay magaan at may hatid na kapayapaan. Pangatlo, ang tagumpay natin ay laging nasa kamay ng ating buhay na Diyos. Kaya patuloy tayong magpasalamat. Ibigay natin ang buong pagtitiwala sa Kanyang magagawa at ginagawa sa buhay natin. Praise God! Para sa ating pong konklusyon, ang Diyos natin ay tapat. Ang katapatan na pinaranas niya sa mga Israelita noon ay nararanasan din natin ngayon kung patuloy tayong sumusunod sa Kanyang mga utos. Siya ay forever faithful. Anuman ang pinagdadaanan natin ngayon, stick lang tayo kay Lord. Focus sa Kanyang salita. Higit sa lahat, gumagawa siya ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Magtiwala tayo lagi sa salita ng Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos upang ang buhay natin ay pagpalain at makapamuhay ng maayos para sa Kanyang kaluguran. Purihin ang Panginoon at pasalamatan ang ating Diyos dahil siya ay tapat, sa Kanya ang tagumpay at kagalakan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Ama, sa iyong mensahe. Nawa ay tumimo ito sa puso ng bawat isa at maging inspirasyon at paalala sa amin na patuloy kaming sumunod sa iyong salita dahil ito ay para sa aming ikabubuti at gayon din para ikaw din ay malugod sa amin. Anumang hadlang sa aming paglago bilang Kristiyano ay aming mapagtagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa iyo, kaibigan, na nakarinig at napagpala ng salita ng Diyos. Ako si Elder Sally Rios ng CRC Maine. Muli kitang inaanyayahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga at samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong ibahagi o i-share sa inyong pamilya at kakilala upang makaranas din sila ng pagpapala ng Diyos. Maraming salamat po at God bless everyone.